Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin.
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Ng biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay bubusin. Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumilay na. Tayo ngay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa mapagpala at mabiyayang gabi sa inyong mga ginigilo kong kapatid, lalo't higit ang mga tagapakinig, tagapanganood, at sumusubaybay sa ating Healing Mass sa iba't ibang dako ng mundo, mga OFW, at gayon din sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan ngayon, nasa balig ng karamdaman, na walang ibang pamamaraan para makiisa sa Banal na Santa Misa, kundi sa pamamagitan nitong live streaming po natin ng Santa Misa. Sa lahat ngayon na naiipit sa matinding traffic po, imbis na uminit ang ulo at mainis, ay narito ko ay ngayon upang manood o makinig sa sakramento ng Eucharistia sa Banal na Misa. Naalay natin lalo't higit sa mga may sakit nating mga kaanak, kapatid, kaibigan, at lahat na ng mga nasa banig ng karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapabahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglikuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong makikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan,
pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ang lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaali sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay na ibinigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Espiritong bumubuhay ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-ayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpala at mabiyayang gabi muli sa inyo mga ginigilo kong kapatid. Tila baga meron at meron tayong mga nai-encounter na tao na tila baga laging may nakikitang mali sa ginagawa natin. Laging tila baga tinitignan kung ano lang yung mapupuna o mapipintas. Ano mang buti, ano mang husay, ano mang ganda. Hindi lamang po yan sa simbahan. Realidad po yan sa simbahan. Kahit saang ugnayan, kahit sa pamilya, sa magkakaibigan, sa trabaho, at maging sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Maraming mas gusto na lang sumunod kung ano yung tugtog, sumayaw, makiayon, makialo na lang. Kahit ito ay patungo na sa kapahamakan. So mga kapatid, narinig natin sa ating pagbasa ngayon, lalo sa Ebanghelyo, na si Jesus ay nagbigay ng isang matinding paalala.
Inihahalintulad niya ang mga tao sa mga batang naglalaro, no? Sa plaza, sa palengke. May tumutugtog ng plauta, ngunit ayaw sumayaw. May nagluluksa, ngunit ayaw makiisa. Ang ibig sabihin po nito, ang mga tao ay hindi marunong tumugon sa paanyaya ng Diyos. Kahit anong paraan ng pagpapahayag, sa pamamagitan, halimbawa po ng pag-aayunin ni Juan Bautista o sa masayang pakikisalamuha ni Jesus, lagi silang may nakikitang mali, may pagtutol, may reklamo. So mga kapatid, madalas din nating makita tayo mismo ang ating mga sarili sa mga ganitong asal. No? Huwag natin tignan muna yung iba. Kapag tinatawag tayo ng Diyos na magbago, lagi tayong may mga dahilan. Di ba? Kapag pinapayuhan tayo ng simbahan, no, pinapaalalahanan ng simbahan na magdasal, tumulong at magsakripisyo, o di kaya, lalo ngayon sa paanyaya, na tayo po ay manindigan laban sa katiwalian, no, na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Pero minsan ang sabi natin, no, wala akong pakialam dyan, wala akong oras, pagod ako, mas marami akong iniintindi, bahala na kayo dyan. No? Ngunit kapag naman may biyayang dumarating, minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin magpasalamat din, no? At makibahagi sa kagalakan ng Diyos. Parang laging may kulang sa atin, no? O laging may hinahanap tayo, lagi tayong may reklamo. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay, no? Bukas ba ang ating puso sa iba't ibang paraan? Lalo't higit, no, sa paanyaya o pagtawag ng Diyos. Maaaring tinatawag niya tayo sa katahimikan, no, ng panalangin. O kaya naman sa pagkilos para sa katarungan at pagtulong sa mahihirap. No, huwag natin sukatin ang Diyos ayon lang sa ating gusto, kundi tayo ang magpakumbaba at makinig sa Kanyang tinig. So may mga ilang mahalaga tayong mga puntos na dapat unawain at tignan sa Ebanghelyong narinig natin ngayon. Una't higit yung pagiging bukas ng ating puso sa Diyos. Kasi minsan madalas gusto natin na ang Diyos ay ang sumunod sa kagustuhan natin. No, kaya nga po, di ba? Kahit ano sigurong pinapakita nating mabuti, tayo bilang isang simbahan, laging may kulang. Gusto kasi natin naaayon sa gusto natin ang lahat. Kapag mahirap ang kanyang tawag, no, iniiwasan natin, o yung hamon mismo, no, sa kanyang mga paanyaya. No, kapag may hamon ng pagbabago, syempre, lagi tayong may dahilan. Kasi, natural, marami sa atin, no, matigas ang kanilang puso, very proud, no? Para bagang tingin nila, o tingin natin sa ating sarili, tayo ang laging tama. Ang paalala po, hindi ang Diyos ang dapat umaayon sa atin. Tayo ang dapat matutong makinig at magpakumbaba. No? Pangalawa po, huwag laging negatibo. No, minsan, meron naman talaga na kailangan din nating itama. Kailangan din nating pansinin, lalo na talagang may pagkakamali. Lalo na talagang dapat, no, na may itatama. Sa panahon ngayon, no, kasi laganap na ngayon, mas laganap ang reklamo at paninisi. No, siyempre ngayon, sa gobyerno, nangyayari ngayon, talaga namang dapat, no, sisihin natin sila sa nangyayari sa mga pagbaha ngayon. Pero baka may kinalaman din tayo, no? Kasi, ano bang isisisi natin sa sarili natin? Yung iba sa atin, ang gusto maparusahan, yung ayaw nila, yung mga kalaban nila. Pero yung mga, di ba, yung mga, kung iniidolo nila, o di kaya kung sino yung kanilang manok, no? Ay dapat hindi sila kasama. Dapat ipagtanggol sila. Kahit garapalan na rin, no? Ang kanilang mga katiwalian. So minsan ganon tayo, namimili tayo, no?
Negatibo tayo sa iba. Pero pagdating sa gusto natin, dapat hindi sila galawin. No? Lagi tayo naninisi. No, sa ibang kawani ng gobyerno, selective lang tayo sa ating lipunan. Kahit sa simbahan, no? Lagi natin sinisisi sa anumang mga nangyayaring mga mali, no, o kaganapan sa mundo natin o sa lipunan natin. Pero tanungin din natin, no, ano ba ang naging ambag ko rin? No, bakit nagkakaganito tayo bilang isang bayan? Yan na nga po, sinasabi natin, patuloy kasi natin binoboto, niloloklok, no? Yung mga alam naman nating tiwali o magnanakaw. No? Ang simbahan, lagi may paalaala. Binibigay na yung mga track records, no? Yung mga kandidato. Dahil meron naman na talaga silang history, no? Ng halimbawa po, no, ng katiwalian. Kulang na lang pangalanan ng simbahan, na ito, wag nyo na iboto ito. Pero ang tigas pa yan ng puso natin. Sinisisi pa natin ang simbahan na nangingialam. So minsan ganun ho tayo, pagtawag po, no, ng pagbabago. So kaya talagang wala tayong pagkakaiba sa mga sinasaad ni Jesus sa mga panahong iyon, no, sa pagbasa narinig natin. No? Ang karunungan ay hindi nakikita, no, sa daldal, no? Ang po yata ngayon, di ba? Yung ginagamit ngayon, na nyaw-nyaw, no? Mga pag-nyaw-nyaw, no? O reklamo, kundi manindigan tayo sa gawa ng kabutihan, sa gawa ng katarungan, sa tama at katotohanan, no? Hindi sa kadiliman o anumang taliwas sa turo ng ating Panginoon, no? So maging positibo ho tayo na mas magibabaw pa rin o mas mananaig pa rin ang mabuti laban sa kasamaan o ang liwanag laban sa kadiliman. At panghuli po, ang Diyos ay makikita natin sa iba't ibang paraan. Si Juan ay dumating na tila baga medyo may pagkakonserbatibo. Mahigpit siya, no, sa panuntunan. Si Jesus naman ay dumating na malapit sa tao. Pareho silang galing sa Diyos. No, sa ating panahon, maaaring tawagin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga hamon ng buhay, ng mahihirap na kailangan ng tulong o ng kasayahan ng pamilya. Sana ay makita natin siya saan man at sumagot tayo ng tapat. No? Huwag lamang natin nakikita si Jesus kung saan lang may mga okay lang, no? Chill-chill lang lahat. No? Dapat nakikita din natin siya, ang Panginoon, lalo higit sa hindi magandang karanasan. Kaya yun po, makikita natin ang pagkilos ng Diyos, no, sa buhay natin, hindi lamang bilang pamilya, kundi tayo bilang isang bayan. Kaya mga kapatid, ang tunay na karunungan na hindi lang sa salita, kundi sa pagsunod at paggawa ng mabuti. No, laging may paraan, no? Naway maging mga anak tayo ng karunungan. No, bukas ang puso, hindi panay reklamo, hindi panay pagdududa, o panay nakikita ang mali. Dapat handa tayo makiisa sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, no? Para sa kabutihan, para sa katarungan, para sa pagmamalasakit, no, na nasasalig sa pag-ibig, no, ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging instrumento po tayo. Magsitayo po tayo. Ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Pinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwan ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa malwalhating hapag ng kaharian
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at ang dukha nawa hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon na may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayon na nanalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesu, Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, Narito ang aming may alay mula sa batas ng lupas bawat at bunga ng aming pangarap pagmamahal. naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngaran ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na
Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panggidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sa
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Sa pagsasalamat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang, ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ngayon po, patuloy ho natin ipanalangin ang lahat ng mga nasa banig ng karamdaman, ang ating mga sari-sariling sakit sa buhay, hindi lamang sa mga pisikal, kundi sa ating spiritual, mental, emotional na sakit o karamdaman. Gayon din sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga humihiling sa atin ng ating mga panalangin. At higit sa lahat, isama na rin natin ang paghilom ng ating bayang nakakaranas ng matinding karamdaman, kanser, ng lipunan, ng ganid, ng pagiging gahaman, at mga sari-saring mga kasamaan na nangyayari sa ating buhay at gayon din sa ating bayan. Nawa mapaghilop ito ng ating Panginoon sa tulong niya. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama,
Kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. At banggitin po natin ang mga pangalan at mga natatangi nating intensyon. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa kadang isa, ligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at na naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at ang pagpapala na makapangyarihan Diyos, Ama ng Anak at ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God bless po. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,